Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Malacanang tiniyak ang patuloy na pagbibigay ng tulong sa mga residente na apektado ng kaguluhan sa Butig, Lanao del Sur. Ito'y kaugnay pa rin ng bakbakan sa pagitan ng tropa ng militar at ng Maute Group sa lugar. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Martin Andanar, lahat ng ahensya ng pamahalaan ay tumutulong sa mga apektado na nawalan ng tirahan dahil sa kaguluhan doon. Inihayag ng kalihim ang patuloy na panawagan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa komunidad at mga residente na makipagtulungan sa pamahalaan para masugpo ang terorismo sa nasabing lugar. Samantala, sinabi pa ni Andanar na batay sa huling pahayag ng AFP ay tuloy-tuloy ang isinasagawang operasyon ng militar laban sa mga terorista. Samantala, terror alert level sa Metro Manila nakataas pa rin matapos ang tangkang pambobomba malapit sa US Embassy sa Maynila noong nakaraang linggo. Ayon kay National Capital Region Police Office Chief Superintendent Oscar Albayalde, ang Metro Manila ang kabisera at sentro ng pamahalaan kaya't banta ito sa mga pag-atake ng teroristang grupo. Anya, matapos ang pambobomba sa Davao City noong Setyembre, ay isinailalim na ang bansa sa Terror Alert Level 3, kung saan nangangahulugan ito na magiging mapagmatiyag laban sa anumang banta sa seguridad. Paliwanag ni Albayalde, inadapt lamang nila ang security level upang matiyak na nakalatag ang lahat ng seguridad, partikular sa intelligence gathering at counter-terrorism operations. Sinabi pa ni Albayalde na walang malinaw na banta sa Metro Manila sa kabila ng insidente malapit sa US Embassy noong nakaraang linggo.